Alan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, lalo pa kung nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y namumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan, at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap, nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos, nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag tulungan ng Siyon. Pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sansinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matitirik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay
upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Ang magsasaka ang makauunawa kung gaano kabigat o gaano kagaan ang pamatok o yoke. Kadalasan ito ay inilalagay sa leeg ng baka o ng kalabaw para ito ang maging giya o daan o guide nung hayop sa kaniyang trabaho. Ginamit ni Jesus ang imagery ng pamatok dahil mayroon siyang gustong ipakitang magkaiba ng bigat o magkaiba ng gaan ang pamatok na gusto niyang ipaliwanag. Ang salita ni Jesus ngayong umaga ay very consoling sa mga taong nabibigatan, sa mga taong napapagal o napapagod. Ang salita ni Jesus ang kapahingahan. Lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin po ay mayroong ibang nilalapitan ng tao. Kaya ang paanyaya ni Jesus ay lumapit kayo sa akin. Ang aking pamatok ay magaan. Ito ang pasanin ninyo. Ano bang pamatok ang ating pasan-pasan kung bakit tayo'y nabibigatan? Ang buhay po ay buhay ng ritmo. It is a rhythm.
Kumbaga parang kapag ang ibon, sabi ni San Agustin, kapag ang ibon ay pinutulan mo ng pakpak, hindi siya makalilipad ng tama. Ang pakpak ng ibon ay ang kaniyang pamatok. Siya ay sumasabay sa ritmo ng takbo at lipad ng kaniyang pakpak. Kaya siya ay nakalilipad ng mataas at nakasasayaw sa hangin sa oras na kaniyang ibigin. Ang pamatok ay hindi gagalaw sa kaniyang sariling kusa. Ito ay inilalagay sa hayop upang silang dalawa ay magkaroon ng ritmo at matapos ng mas mabilis ang kanilang trabaho. Simple lang po, ang mga mangingisda ay sumasabay sa ritmo ng alon. Kung ang alon ay pasilangan, ganun din ang takbo ng kanilang bangka upang makarating sa pupuntahan. Dahil kung siya ay salungat, kahit anong gawing sagwan ng isang mangingisda, mahihirapan siyang makarating sa kaniyang pupuntahan. Gustong sabihin ni Jesus na ang pamatok na kaniyang inilalagay o inilalaan sa mga sumusunod sa kaniya ay ang pamatok ng pananampalataya at pamatok ng pag-ibig. Ang taong hindi sumasayaw sa ritmo ng pamatok ay nahihirapan at nabibigatan. Kaya hindi natin maunawaan ang takbo ng ating buhay dahil ang pamatok na dala-dala natin ay hindi angkop sa ritmo ng buhay mo. Ibig sabihin, kaya tayo nabibigatan, ayaw nating sumayaw sa pamatok na iyan. Nilalabanan natin ang bigat ng pamatok kesa ito ay ating dalhin ayon sa diwa ni Jesus na siyang puno ng pag-ibig at puno ng kapahingahan. Sa simpleng pagbibigay ng halimbawa, kapag sumasakay po kayo ng motor o single, hindi ka lalaban sa takbo ng motor. Kailangan kung ang driver ay pumaling sa kanan, ikaw din ay papaling sa kanan. Hindi ka pupunta sa kaliwa or else pareho kayong madidisgrasya. Kaya kung ano yung takbo ng motor, kung ano ang paling ng driver, yun din ang iyong gagawin. Kaya nga minsan may mga pasahero na nag-aangkas o anumang MC na matigas ang ulo, nahihirapan yung driver. Dahil lumalaban yung tao kung saan siya pupunta. Mas madali pong makarating kung ikaw ay sasama o iindayog doon sa ritmo ng takbo. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang ating buhay ay ritmo ng relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa. Nahihirapan tayong unawain ang ritmo ng buhay dahil ayaw mong magpasailalim sa takbo nito.
Nilalabanan mo ang takbo ng buhay, kaya ikaw ay nahihirapan dalhin ang pamatok at nagiging mabigat ito dahil ikaw rin ang mayroong pagkukulang. Napakadaling unawain ang sinasabi ni Jesus ngayon. Anong ibig sabihin ng mag-aral kayo sa akin? Bisa, listen to me. Unawain ninyo ang takbo ng buhay and you will realize na hindi naman talaga pala mabigat ang pamatok na ating dala. Ito'y pinabibigat lamang ng ating paglaban sa ritmo ng buhay. Pinapakomplicate ng tao ang simpleng bagay. Tayo yung nagpapakomplicate ng ating mga sitwasyon. Paano? Kasi punong-puno tayo ng mga karanasan. Punong-puno tayo ng sabihin na nating kayabangan. O punong-puno tayo ng kasalanan na ayaw nating magpasailalim sa ritmo ng pagliligtas at ibinibigay ni Jesus na pagkakataon sa araw-araw. Napakasimple po. Kaya nahihirapan ng tao financially sa pera, hindi dahil sa kulang siya, kundi dahil sobra siya sa pangarap at paggastos sa buhay. May mga tao, sabihin na natin, may 100 pesos sa isang araw. Pero ang kaniyang ginagastos, 180 sa isang araw. Kaya nagkakaroon ng deficit na 80 pesos at nadadagdagan yun araw-araw. Kaya bumibigat ang takbo ng kaniyang buhay financially. So wala tayo sa ritmo ng mabuhay ka ayon sa kakayahan ng iyong kinikita. Huwag tayong gumastos ng sobra dun sa iyong kinikita sa araw-araw. Nahihirapan ka. Kaya ang ginagawa mo, magdadasal ka sa Diyos. Lord, tulungan mo ko financially. Tapos nakakita ka sa Facebook. Bigyan mo ko ng 1,000 at gagawin nating 10,000. Just PM me. Ayun, dahil naghahanap ka ng madali ang pera, ano ang nangyari sa'yo? Imbis na magkaroon ka ng pera, nanakawan ka pa, scam. Hindi kasi tayo nag-aaral, hindi tayo nakikinig. Kapag madali ang pera, 101% scammer po iyon. Hindi ba't maraming pumapasok sa ating mga cellphone? Nanalo ka ng 500,000. Call me, attorney, so and so. 500,000, manlalaki mata natin dun eh. So tatawagan mo, oy, para mapadala ko sa iyo yung pera, magpadala ka sa akin ng 300 para sa processing fee. Ikaw naman nagpadala. Ayun, scammer. Kasi madali tayong mapaniwala. Tinatanggal natin sa ating sarili ang ritmo ng buhay. Tayo yung lumalaban sa ritmo ng buhay, kaya ang resulta, tayo rin ang nahihirapan. We are creating our own problem. Hindi ibang tao. Tayo ang gumagawa ng nakapagbibigat ng pamatok na iyan. Kaya sa araw na ito, let us prioritize kung ano yung dapat at angkop sa ating buhay. First things first. Unahin natin
kung ano ang dapat na mauna at hindi ang bagay na sobra na hindi natin kailangan. Ang ating Poong Jesus Nazareno ay nag-aanyaya ng napakagandang, komportableng buhay na naaayon sa kaniyang kautusan. Learn from me, for I am gentle of heart. Wala tayong ibang tututukan kung hindi ang Diyos sa kaniyang kadakilaan. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan upang ang kaniyang diwa at pag-ibig ang siyang umangkop sa ating pagkatao at humulma ng ating puso at ng ating kaisipan. Huwag nating hayaang masayang ang pagkakataon at imbitasyon ni Jesus na lumapit sa Kanya dahil sa katunayan, sa kabila ng ingay ng mundo, ang Diyos lamang naman talaga ang ating kapahingahan. Mamahinga tayo sa Diyos at hayaan nating isayaw tayo ng Kaniyang Espiritu, ang sayaw na nagbibigay ng buhay sa ating paglalakbay. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa kaniyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kaniya. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutokso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligali. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo na sa tuwi na kaming makatugon sa kaniyang paggabay at mapalakas kami upang maging kaniyang daan ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda
ng bawat pusong pagkat inibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatig kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus ang ating walang hanggang kapahingahan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka